Bakas ang pagod sa muka at pawisan na pumasok sa kubo ang 12 taong gulang na si Ruel. Naabutan niya ang kanyang stepfather na si Lando na nakaupo sa maliit nilang sala habang may hawak na isang bote ng beer. May ilang bote rin ng beer na nasa sahig na wala ng laman. Hapon pa lang pero nag-iinom na kagad ang lalaki. Isinabit ni Ruel ang dala niyang bilao sa likod ng pinto at lumapit kay Lando. Inabot niya rito ang perang kinita niya sa pagbebenta ng gulay. Mula umaga hanggang hapon ay nag-iikot siya sa baryo nila hanggang sa mga kalapit na baryo upang maubos ang kanyang paninda. Tinanggap ni Lando ang pera at binilang yun. Teka, wala bang bawas ito Hindi ka ba kumupit? Hindi po, Tito Lando. Kumpleto po yan. Siguraduhin mo lang, Ruel, dahil kapag nalaman kong nangungupit ka sa kita ng pinagbenta ng gulay, itatali kita doon sa puno ng mangga na punong-puno ng hantik. Pero mabuti na lamang at napaubos mo mga gulay. Dahil alam mo naman siguro ang mangyayari sa'yo kapag umuwi ka rito ng hindi yun ubos, di ba? Padadapain kita at kung ilang gulay ang hindi mo naibenta, ay yun din ang bilang ng palo na matatanggap mo. Hindi na nagsalita pa si Ruel kahit may nais siyang sabihin kay Lando. Nanatili siyang nakatayo sa harapan nito habang nag-iipon ng lakas ng loob na muling magsalita. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magsaing ka na para makakain na tayo. Kailangan ka pa bang utusan palagi? Ano po kasi, Tito May sasabihin po kasi ako sa inyo. Malapit na po kasi ang enrollment sa school. Baka po pwedeng mag-enroll na po ako sa susunod na pasukan para makatapos na po ako ng elementary. Huwag na muna. Saka na yung pag-aaral mo na yan. Ang isipin mo ay kung paano ka kikita ng pera at nang may pakinabang ka dito sa bahay. Kapag natapos na yung kapatid mo sa elementarya, ay saka ka lamang mag-aaral. Pero Tito, grade 5 pa lang po si Erwin sa pasukan. Ibig sabihin po, 2 taon pa po akong hindi papasok. Sayang po kasi yung panahon Hindi po ba nangako ka kay nanay na pagtatapusin niyo po kami ng pag-aaral? Pagtatapusin pa rin naman kita. Hindi nga lang ngayon. Basta, magtatapos ka kung kailan ko gusto. Dapat nga, magpasalamat ka pa sa akin dahil pinapatira pa kita dito sa bahay ko Kung tutusin, hindi ko naman kayo kaano-ano ng kapatid mo. Pero Tito... Tama na yung kadramahan mo. Naiinis na ako sa iyo Sige na, magsaing ka na doon at magluto ka na ng ulam. Nagugutom na ako. Napakagat si Ruel sa labi sa narinig niya mula kay Lando. Gusto na kasi niyang bumalik sa pag-aaral dahil pangarap ng namayapa niyang ina na makapagtapos siya ng pag-aaral kahit high school man lamang. Namatay ang nanay ni Ruel dahil sa isang malubhang sakit na hindi nila nalaman kung ano. Biglang bumagsak ang katawan nito. Namayat ito ng gusto at hindi na bumaba ang lagnat. Wala kasi silang pera kaya hindi nila ito nadala sa ospital. Umasa lang sila sa albularyo na ang sabi ay kinukulam daw ang kanyang ina. Hanggang sa hindi na nagising ang nanay niya at tuluyan na itong binawian ng buhay. Yun ang isa sa pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Ruel. Simula noon ay naiwan na sila ng mas nakababata niyang kapatid na si Erwin sa pangangalaga ng pangalawang asawa ng nanay nila. Yun ay si Lando, ngunit hindi maganda ang pagtrato ni Lando sa kanila. Konting pagkakamali lang ay sinasaktan sila nito. Kung minsan pa nga, kapag nakakainom at lasing ito o kaya naman ay talo sa sabong o sugal, ay bubugbugin sila nito kahit wala naman silang kasalanan. Nais maiyak ni Ruel ng mga sandaling yun, pero pinigilan niya ang kanyang luha.
Magsasaing na sana siya nang napansin niya na hindi pa niya nakikita ang kanyang kapatid. Oo nga pala, Tito Lando. Umuwi na po ba si Erwin? Hindi po ba dapat nakauwi na siya mula sa school? Nakauwi na siya. Nasaan po siya? Bakit ba ang dami-dami mong tanong, ha? Magsaing ka na. Kapag nabwisit ako sa mga tanong mo, bubugbugin din kita. Nanlamig si Ruel sa sinabing yun ni Lando. Ang sinabi nito na bubugbugin din ang nagbigay sa kanya ng hinala na sinaktan ni Lando si Erwin habang wala siya sa bahay. Nagmamadali siyang nagtungo sa labas ng bahay upang hanapin si Erwin. Nang makarating siya sa likod ng bahay, ay nakita niya ang isang sako na nakasabit sa puno ng langka. Gumagalaw ang sako at nakarinig siya ng maihinang paghikbi mula roon. Erwin? Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Hindi na ako makahinga, kuya! Boses yon ni Erwin mula sa loob ng sako. Agad na kumilos si Ruel upang tulungan ang kanyang kapatid. Kinuha niya ang isang upuan at inilagay yon sa tapat ng sako. Inalis niya ang lubid na nakatali sa sako at agad niyang sinalo ang kanyang kapatid. Payat na bata si Erwin, kaya magaan lang ito at hindi siya nahirapan na maibaba ang sako. Pinakawalan niya si Erwin sa sako at nadurog ang puso niya nang makita ang itsura nito. Tagaktak ito ng pawis at may pasa ito sa pisngi na halatang sinampal ito ng napakalakas. Humagulgol ng iyak si Erwin nang makita ang kanyang kuya Ruel. Mahigpit na niyakap ni Ruel ang kanyang kapatid. Ano nangyari? Bakit kayo sinako ni Tito Lando? Nangihingi kasi ako ng pera sa kanya, kuya. May project kasi kami. Pero ang sabi niya, baka nagsisinungaling daw ako. Pinilit ko siya tapos nagalit siya sa akin. Tana. Hindi ba sabi ko sa'yo, kapag may kailangan ka sa school, sa akin ka na lang magsabi? Kuya, ayoko na dito. Umalis na lang tayo dito, kuya. Palagi na lang tayong sinasaktan ni Tito Lando. Erwin, kahit gusto kong gawin natin yan, alam mo na wala tayong pupuntahan. Hayaan mo, may awa ang Diyos sa mga kagaya natin. Hindi habang buhay ay ganito ang sitwasyon natin. Masuyong hinaplos ni Ruel ang likod ni Erwin. Kung siya lang sana ang sinasaktan ni Lando, ay ayos lang sa kanya. Pero napakasakit para sa kanya na maging ang nakababata niyang kapatid ay sinasaktan din ng kanilang amain. Nangako pa naman siya noon sa nanay nila na aalagaan at poprotektahan niya si Erwin, pero tila hindi niya yon nagagawa. Alam niya sa sarili na wala siyang laban kay Lando. Malaking lalaki ito at di hamak na mas malakas ito kesa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ay bahagyang humupa ang iyak ni Erwin. Inaya niya na itong pumasok sa loob kahit paramdam pa rin niya ang labis na takot para kay Lando. Sa pagtayo nila, ay nakita nila si Lando na nakatayo rin ilang di pa lamang ang layo sa kanila. Namumungay na ang mga mata dahil sa labis na kalasingan. May takot na naramdaman si Ruel, pero sigurado siya na mas takot si Erwin dahil hanggang sa sandaling yun ay nanginginig pa rin ang buong katawan nito. Hoy! Mga buwisit kayo! Sino may sabi sa'yo na pakawalan mo yan, ha? Tito, mukhang kanina pa kasi siya nakasabit eh. Baka po kung anong mangyari sa kanya. Iniisip mo bang mamamatay ang kapatid mo dahil isinilid ko siya sa sako? Hindi mamamatay yan. Bakit niyo naman po kasi siya isinabit, Tito? Dapat po kasi, nang manghihingi po siya ng pera sa inyo, isinabi niyo na lang po na wala po kayong ibibigay. Sa tingin mo ba, hindi ko ginawa yon? Masyado kasing makulit yung kapatid mo na yan. Napakatigas ng ulo. Sinabi ko na nga walang pera eh.
Pero pilit pa rin ang pilit. Alam mo naman na ayoko sa mga kulit. Magsasalita pa sana si Ruel, pero napansin niyang gumigewang-gewang na si Lando mula sa kinatatayuan nito. Hindi nagtagal ay nangyari na nga ang inaasahan niya. Biglang natumba si Lando dahil sa labis na kalasingan at nakatulog na ito. Agad niya itong nilapitan at chinek niya kung nagkasugat ba ito, at nakahinga siya ng maluwag na bukod sa nadumihan lang ito ay wala naman itong kahit na anong sugat. Pinagtulungan nila ni Erwin na dalhin sa loob ng kubo si Lando. Hirap na hirap sila dahil napakabigat nito. Ganun pa man, maayos pa rin nila itong naihiga sa papag sa maliit na kwarto sa kanilang kubo. Inutusan ni Ruel si Erwin na kumuha ng bimpo at tubig sa tabo. Agad naman na tumalima si Erwin at hindi nagtagal ay bumalik ito na dala ang pinapakuha niya. Sinimulang linisin ni Ruel ang nadumihang muka ni Lando. Habang ginagawa niya yon, ay nakatayo si Erwin sa tabi niya at nanonood. Kuya, bakit inaasikaso mo pa yun si Tito Lando? Dapat hinayaan na lang natin siya kasi palagi naman niya tayong binubugbog eh. Nakalimutan mo na ba ang palaging sinasabi nun ni nanay sa atin? Na kahit masama ang isang tao, ay kabutihan pa rin dapat ang isusukli natin sa kanila. Tapos, ang Diyos na ang bahalang bumawi sa atin. Para namang pinabayaan na tayo ng Diyos, kuya eh. Simula kasi nang mawala si nanay, puri hirap na ang nararanasan natin. Erwin, huwag ka magsalita ng ganyan. May plano ang Diyos sa ating dalawa. At huwag kang mawawalan ng pag-asa. Makikita mo, malalaman natin ang sagot kung bakit kailangan nating maranasan ang lahat ng ito. Ipinagpatuloy na lang ni Ruel ang paglilinis kay Lando. Pero ang totoo, maging siya ay kini-question na ang Diyos kung bakit kailangan nilang maranasan ang ganung bagay at kung bakit kailangan nilang mapunta sa ganung sitwasyon. Naniniwala siya na wala silang ginawang masama ng kapatid niya para maparusahan sila ng ganun katindi. Ngunit ayaw niyang sabihin yun kay Erwin dahil ayaw niyang tuluyang mawala ang pananampalataya nito sa Diyos. Nais niyang huwag mawalan ng pag-asa ang kapatid niya na darating din ang araw na makakawala sila sa sitwasyong kinasasadlakan nila sa mga panahong yon. Kinabukasan ng umaga ay maagang nagising si Ruel para magluto ng almusal. Pagkaluto niya ay kumain na sila at nag-asikaso na si Erwin sa pagpasok sa eskwelahan. Naunang umalis si Erwin habang si Lando ay naligo na at nagbihis dahil nagtatrabaho ito sa bayan bilang isang construction worker. Habang abala si Ruel sa pag-aayos ng mga ititinda niyang gulay, ay nilapitan siya ng kanyang tiyo Lando. Ruel, siguraduhin mong maibibenta mo lahat ng yan, ha? Bayaran na naman ng kuryente sa susunod na araw. Opo, Tito. Tito, may sasabihin po sana ako sa inyo eh. Baka po pwedeng huwag niyo na pong sasaktan uli ang kapatid ko. Bata pa po kasi siya eh. Hindi po kasi maganda na madalas siyang sinasaktan kasi makakaapekto po yun sa paglaki niya. Ano bang pakialam mo kung saktan ko kapatid mo? Kapag may mali, kailangan ng disiplina. Pero Tito, hindi naman po pagdidisiplina ang pambubugbog eh. Tinuturuan niyo lang po siyang matakot sa inyo. Yun nga maganda eh, ang matakot siya at ikaw sa akin. Kung wala kayong takot, lalaki lang kayong mga swail. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras ko. Kapag ako na late sa trabaho ko at nabawasan ang sahod ko, tatamaan ka sa akin. Yang paninda mo ang intindihin mo at huwag yung kung ano-ano. Nagsuot na ng sombrero si Lando. Kinuha nito ang lumang bag na nakapatong sa upuan at tinapunan muna siya nito ng matalim na tingin bago ito umalis ng bahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ruel. Hindi sinasadyang napatingin siya sa nakasabit na litrato ng kanyang ina sa dingding. Nung buhay pa ito, ay madalas din itong saktan ni Lando. Alam niyang hindi magandang pakinggan,
pero naiinggit siya sa nanay nila dahil malaya na ito mula sa mabigat na kamay ni Lando. Hindi na ito nakakaranas ng sampal, suntok at sipa. Samantalang sila ng kapatid niyang si Erwin ay halos araw-araw yung natatanggap mula sa kanilang amain. Muling huminga ng malalim si Ruel at itinuon na niya ang kanyang pansin sa mga gulay. Matapos niyang maisalansan ng maayos sa bilao, ay lumabas na siya ng kubo na bitbit yun. Ikinandado niya ang pinto at saka siya naglakad sa ilalim ng tirik na araw. Matindi ang init ng sikat ng araw, para yung apoy na dumidikit sa balat ni Ruel habang bitbit niya ang bilao na puno ng iba't ibang gulay. Pawis na pawis siya at medyo nanlalambot na ang mga tuhod niya, pero patuloy pa rin siya sa paglalakad. Nagbahay-bahay siya at lahat ng taong nakakasalubong niya ay inaalok niyang bumili. Medyo nakakaramdam na rin siya ng gutom, pero mas nananaig ang takot niya na hindi niya maubos ang paninda niya dahil paniguradong sasaktan na naman siya uli ni Lando kapag hindi yun naubos. Habang pinupunasan ni Ruel ang pawis sa noo, ay inisip niya kung paano pa niya mahihikayat ang mga tao na bumili kahit karamihan ay tinatawaran pa ng sobra ang kanyang paninda. Unti-unti nang lumulubog ang araw nang magdesisyon si Ruel na umuwi na. Habang naglalakad siya ay walang pagsidlan ang takot niya dahil may natirang 2 tali ng pechay at 3 talong sa dala niyang bilao. Hinihanda na kagad niya ang sarili sa galit ng kanyang tito Lando sa oras na makauwi siya. Nang ilang hakbang na lamang at nasa loob na siya ng kubo, ay sandali siyang natigilan nang marinig niya ang malakas na pagpalahaw ni Erwin. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa loob ng kubo at doon ay naabutan niya na paulit-ulit na hinahambalos ni Lando ng sinturon si Erwin na nakasiksik sa isang sulok. Awang-awa siya rito dahil tadtad na ng latay ang buong katawan nito. Tama na po! Tama na po, masakit na! Ayoko na po, Tito Lando! Kulang pa yan! Dahil kayo ng kapatid mo ang malas sa buhay ko! Ipinatong ni Ruel ang bilao sa upuan at agad niyang hinawakan ang braso ni Mang Lando na akmang hahampasin na naman ito si Erwin. Tito, tama na po! Malakas na ipiniksi ni Lando ang braso, kaya nabitiwan yun ni Ruel. Naamoy niya ang alak dito, kaya nahinuha niyang lasing na naman ito. Bakit niyo po pinapalo na naman si Erwin? Ano po bang kasalanan niya? Malaki! Malaki ang kasalanan yung dalawa sa akin. Dahil simula na dumating kayo sa buhay ko, ay puro kamalasan na nangyayari sa akin. Alam mo ba tinanggal ako sa trabaho kanina? Malamang, kayo ang nagdala ng malas sa akin. Ito, wala po kaming kinalaman kung bakit po kayo nawalan ng trabaho. Narinig ko po dun sa foreman niyo na si Mang Berting na palagi raw po kayo natutulog kahit oras ng trabaho eh. Baka yun po ang dahilan kung bakit po kayo natanggal. Magsasalita pa sana si Lando nang mapansin ito ang bilao na nasa upuan. Napangisi ito at tumingin kay Ruel. Napaatras si Ruel dahil alam na niya ang ibig sabihin ng ngisi na yon. Hindi mo pala naubos ang paninda mo, ha? Tito, ginawa ko naman po ang lahat kaya lang matumal po talaga ang benta ngayong araw eh. Pangako po, babawi po ako bukas. Walang sabi-sabi na hinampas ni Lando si Ruel ng sinturon. Napasigaw siya sa sakit nang tumama sa braso niya at nag-iwan yun ng latay. Doon na nagsimula si Lando na hampasin siya ng sinturon ng paulit-ulit. Wala itong pakialam kahit saang parte siya ng katawan tamaan. Iyak na lang ng iyak si Ruel habang paulit-ulit siyang nagmamakaawa na tama na. Pero tila bingi si Lando sa pakiusap niya at ang nais lang nito ay mailabas ang galit ng dahil sa pagkakatanggal nito sa trabaho. Nang mapagod si Lando sa pambubugbog kina Ruel at Erwin, ay parang walang nangyari na pumasok ito sa kwarto at humiga. Hindi nagtagal ay narinig na nila ang malakas nitong hilik.
Pinunasan ni Ruel ang luha at uhog sa mukha niya gamit ang laylayan ng kanyang damit. Nilapitan niya si Erwin na umiiyak pa rin sa isang sulok. Alam niya na walang salita ang magpapagaan ng kalooban ng kapatid niya, kaya niyakap na lamang niya ito para maramdaman nitong hindi ito nag-iisa. Tahimik na naghanda ng hapunan si Ruel. Matapos yun, ay inaya na niyang kumain si Erwin. Nakatulala si Ruel habang kumakain ng nakakamay. Maya-maya ay nagtaka siya nang marinig ang mahinang pagtawa ni Erwin. Oh, bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Kasi kuya, mukha kang sibra sa dami ng latay mo eh. Ikaw rin naman ah. Agad na nawala ang pagtawa ni Erwin at napalitan yun ng labis na kalungkutan. Kuya, kailan kaya magbabago si Tito Lando? Natatakot kasi ako na baka sa kakabubog niya sa atin ay sumunod na tayo kay nanay. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ni Ruel nang marinig yun mula sa kanyang kapatid. Natigilan siya at napaisip na hindi malabong mangyari yun dahil matindi kumambugbog si Lando. Ayaw man niyang umabot sa isa sa kanila ng kapatid niya ang mawawala dahil kay Lando, ay hindi niya kayang itanggi na may posibilidad na mangyari yun. Wala nang nasabi pa si Ruel matapos yun. Tamilmil siyang kumain habang nag-iisip ng kung ano ang pwede nilang gawin ni Erwin para mahinto na ang pananakit na nararanasan nila mula kay Lando. Hindi agad nakatulog si Ruel ng gabing yon. Mahimbing na ang tulog ni Erwin sa tabi niya. Sa sala sila natutulog na magkapatid. Naglalatag sila ng banig sa sementadong sahig. Nakatingin siya sa kawalan at ang tanging naiisip niyang paraan ay ang umalis na sila sa poder ni Lando. Ramdam pa rin niya ang pananakit ng buo niyang katawan dahil sa pamamalo ni Lando sa kanila ni Erwin kanina. Ilang taon na silang nagtitiis na magkapatid sa kalupitan at pananakit ng kanilang amain. Kahit sundin nila lahat ng gusto at utos nito at sikapin nilang maging mabubuting bata, ay patuloy pa rin ito sa pagmamaltrato sa kanila. Hindi rin maaalis sa dibdib niya ang takot na baka kapag tumagal ay may hindi na talaga magandang mangyari sa isa sa kanila ng kanyang kapatid. Hanggang sa marahang bumangon si Ruel, tinapik niya sa braso si Erwin at agad itong nagising. Sumenya siya rito na wag itong maingay. Bakit kuya? Tatakas tayo, Erwin. Nanlaki ang mga mata ni Erwin at nakita niya ang kasiyahan sa mukha nito. Talaga kuya? Tatakas tayo? Oo, kaya wag ka maingay at baka magising si Tito Lando. Magkasabay na tumayo ang magkapatid. Kinuha ni Roel ang bag ni Erwin sa school at inalis niya ang mga gamit na nakalagay doon. Kumuha siya ng ilang piraso ng mga damit nila at hindi niya kinalimutan ang konting pera na naipon niya. Nagtungo siya sa kusina at naglagay siya ng tubig sa 2 plastik na bote at nang may nakita siyang 6 na piraso ng pandesal ay kinuha na rin niya yon. Aminado si Ruel na wala siyang ideya kung saan sila pupunta ng kapatid niyang si Erwin. Pero ang tanging nasa isip niya lang ng mga oras na yon ay ang makalayo sila kay Lando dahil ramdam niya na hindi na sila ligtas sa poder nito. Matagumpay na nakalabas si Ruel at Erwin sa kubo nang hindi nagigising si Lando. Naglakad sila sa gitna ng madilim na gabi at nagdesisyon siyang magtungo sa gubat na nasa dulo ng baryo. Naalala niya na minsan ay doon sila dumaan ng nanay nila para makarating sa kabilang baryo. Habang naglalakad sa gubat ay hindi inalis ni Erwin ang pagkapit nito sa braso ni Ruel. Kuya, bakit naman dito pa tayo dumaan? Nakakatakot naman dito. Hindi ba? Dito tayo dumadaan ni nanay dati kapag pupunta tayo sa kabilang baryo. Mas mabilis dito, kaya dito tayo dadaan. Tapos, kapag nasa kabilang baryo na tayo,
ay pupunta naman tayo sa bus terminal. Baka may biyahe doon na papuntang Maynila. Maynila talaga, kuya? Pupunta tayo sa Maynila. Pangarap ko makapunta dun. Oo, Erwin. Hahanapin natin si Tita Elsa, yung panganay na kapatid ni Nanay. Hindi ba, nang mawala si Nanay ay gusto ni Tita Elsa na siya na mag-alaga sa atin? Kaya lang hindi pumayag si Tito Lando. Hindi siya pumayag. Para meron siyang alipin at punching bag kapag nagagalit siya. Ano pa lang nagpabago ng isip mo, Kuya Ruel? Akala ko ba, ayaw mong umalis tayo dun sa bahay ni Tito Lando? Yung sinabi mo kanina habang kumakain tayo, na baka isa sa atin ang mawawala, kakabugbog ni Tito Lando sa atin. Ayoko nang hintay na mangyari yun. Kaya naisip ko na kahit delikado, ay mas mabuting umalis na tayo dun. Sigurado ako, naaalagaan tayo ni Tita Elsa, kasi mabait siya. Saka baka pag-aralin pa niya tayo, kuya. Hindi ba matagal mo nang gustong bumalik sa school? Kaya lang ayaw naman ni Tito Lando kasi walang maglalako ng gulay. Sa pagkakataon na yon ay tiwala si Ruel na simula sa gabing yon ay wala nang mananakit sa kanila ng kapatid niya. Bagamat walang kasiguraduhan ang magiging buhay nila sa syudad, para sa kanya ay mas mabuti na yon kaysa naman nasa poder sila ni Lando na walang ginawa kundi halos araw-araw sila nasaktan. Sa paglalakad ng magkapatid sa loob ng kagubatan ay ang malamlam na sinag ng buwan ang nagsilbi nilang gabay. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Ruel na pabalik-balik na lang sila sa iisang lugar. Ilang beses na niyang nakita ang puno ng balete, pero hindi pa rin sila nakakalabas ng gubat. Kinakabahan na si Ruel dahil may hinala siya na naliligaw na sila, pero itinago niya yon kay Erwin dahil ayaw niya itong matakot, lalo na't alam niya na sa kanya ito humuhugot ng lakas ng loob. Kuya Ruel, pwede bang magpahinga na muna tayo? Napapagod na ako kakalakad eh. Ang sakit-sakit na ng mga paa ko. O sige, dun muna tayo sa puno ng balete. Umupo ang magkapatid sa puno ng balete. Inilabas ni Ruel ang isang bote ng tubig at iniabot niya yon kay Erwin. Agad namang uminom si Erwin at nang matapos ito ay siya naman ang uminom ng tubig. Kuya, akala ko ba shortcut itong dinadaanan natin? Bakit kanina pa tayo naglalakad pero hindi pa rin tayo nakakalabas dito sa gubat? Kuya, sabihin mo nga, naliligaw na ba tayo? Pasensya ka na, Erwin Pero sa tingin ko parang ganun na nga. Naliligaw na tayo. Parang paikot-ikot lang tayo dito eh. Kanina ko pa kasi nakikita tong puno ng balete na to. Nako, bumalik na lang kaya tayo sa bahay ni Tito Lando. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa atin dito. Hindi na, Erwin. Hindi na tayo babalik doon. Ngayon pa na nakatakas na tayo sa kanya. Ayos lang ba sa'yo na magpalipas na magdamag dito sa gubat? Kung maliwanag na, ay saka tayo maglalakad ulit. Baka kasi kapag maliwanag na, ay maalala ko yung daan papunta sa kabilang baryo. O kaya kuya, baligtarin na lang natin yung mga damit natin. Baka kasi inililigaw lang tayo ng tikbalang. Hindi ba ganun ang ginagawa kapag naliligaw? Ano ka ba naman, Erwin? Hindi naman totoo mga tikbalang eh. Walang kinalaman yon kung bakit tayo naliligaw ngayon. Nakalimutan ko lang talaga yung daan kasi gabi na oh. Hayaan mo, kapag umaga na, ay paniguradong maaalala ko ulit yung dinadaanan natin ni Nanay papunta sa kabilang baryo. O ano, Erwin? Inaantok ka na ba? Inaantok na kuya, pero hindi ko alam kung paano tayo matutulog dito. Luminga si Ruel sa paligid. May nakita siyang mga puno ng saging sa hindi kalayuan. Sandali niyang iniwanan si Erwin para kumuha ng ilang dahon ng saging. Matapos makakuha ng 3 malalaking dahon ng saging, ay binalikan na niya si Erwin. Inilatag niya sa lupa ang mga dahon. O, ayan may matutulugan ka na. Tapos, ito namang bag mo ang gawin mong unan. Salamat kuya.
Pero parang ako lang ang kasya dyan sa dahon ng saging eh. Paano ka, kuya? Huwag mo akong intindihin, Erwin. Hindi naman ako inaantok eh. Babantayan na lang kita habang natutulog ka. Sigurado ka ba, kuya? Oo. Kaya sige na, matulog ka na. Gigisingin na lang kita kapag umaga na. Okay, ikaw bahala, kuya. Good night. Matapos yun, ay nahiga na si Erwin sa dahon, habang nakaunan ito sa bag kung saan nakalagay ang mga gamit nila. Habang si Ruel ay nanatiling nakasandal sa puno ng balete. Kahit inaantok siya, ay mas pinili niyang wag na lang matulog dahil ayaw niyang maging kampante na walang mabangis na hayop sa gubat na yon. Bilang mas matanda kay Erwin, ay nais niyang masiguro ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang minuto, ay nanatili si Ruel sa pagkakasandal sa puno ng balete, habang si Erwin naman ay mahimbing na ang tulog. Pinilit niyang labanan ang kanyang antok habang nakakarinig siya ng iba't ibang huni ng mga hayop sa paligid. Paminsan-minsan ay may naririnig siyang parang kaluskos sa hindi kalayuan. Kinakabahan siya pero pinipilit niyang maging matapang. Hindi siya pwedeng matulog dahil kailangan niyang bantayan si Erwin. Habang bumibigat ang talukap ng mga mata ni Ruel, ay iniisip niya ang magandang buhay na naghihintay sa kanila kapag nakarating sila sa Maynila. Doon ay sigurado siyang aalagaan sila ng kanilang tita Elsa at hindi na sila makakaranas pa ng pananakit. Ngunit kahit gaano pa niya pilitin ang sarili na manatiling gising, ay hindi niya na talaga kayang labanan pa ang antok. Hanggang sa hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at dahan-dahan na siyang napapikit at tuluyan na siyang nakatulog. Mabilis na lumipas ang oras at naramdaman ni Ruel ang sikat ng araw sa kanyang muka. Nang ibukas niya ang kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang maliwanag na paligid. Ngunit laking gulat niya nang may nakita siyang matandang lalaki na kumakain ng tinapay habang kaharap si Erwin. Bumangon siya at hinila ang kapatid palayo sa matandang lalaki. Madungis ang matandang lalaki at hindi rin maganda ang amoy nito. Magulo ang buhok nito at ang hula niya ay isa yung pulubi. Sino ka? Bakit mo kinakain ng tinapay namin? Kuya, mabait siya. Hindi siya nananakit. Nagising kasi ako kanina tapos nakita ko na pinapanood niya tayo. Ang sabi niya ay nagugutom daw siya. Kaya naman binigyan ko siya ng tinapay natin. Matamang tinignan ni Ruel ang matandang lalaki na patuloy sa pagkain ng tinapay. May awa siyang naramdaman para dito. Napagtanto niya na kahit paano ay mapalad pa rin sila ng kapatid niya kumpara sa matandang yon na parang ilang araw nang hindi kumakain. Pasensya na po kayo, Lolo ah. Nagulat lang po kasi ako sa inyo eh. Sige po, kumain lang po kayo ng kumain. Sandali po, may tubig pa po kami. Baka po kasi mabulunan kayo. Inuwa ni Ruel ang isang bote ng tubig sa bag at inabot niya yon sa matanda. Agad yung kinuha ng matanda at dire-diretso nitong ininom ang tubig. Maraming salamat sa inyong dalawa. Alam nyo kasi, 3 araw na akong hindi kumakain eh. Mabuti at nakita ko kayo dito sa gubat. Walang anuman po. Ano po bang ginagawa niyo rito sa gubat? Ang totoo niyan, napadaan lang ako rito. Umaasa ako na may baryo akong makikita kapag nakalabas ako rito. Ganun po ba? Ganito po. Sundan niyo lang po yung daan na nasa kaliwa. Mapupunta po kayo sa baryo kung saan po kami galing. Salamat. Pero kayong dalawa, ano ginagawa niyo rito sa gubat? Papunta po kami sa kabilang baryo. Kaya lang po naligaw po kami. Alam niyo po ba ang daan papunta doon? Umiling ang matandang lalaki kay Ruel. Pasensya na, pero hindi ko kayo matutulungan sa bagay na yan.
O siya, sige na. Mauuna na pala ako. Mag-iingat kayo dalawa. Muli, maraming salamat sa kabutihan ninyo. Kayo rin po. Mag-iingat din po kayo, Tatang. Tumango ang matandang lalaki at tinahak na nito ang daan na itinuro ni Ruel. May nakitang sisidlan si Ruel na gawa sa abaka sa kinakatayuan kanina ng matandang lalaki. Agad-agad niya yung kinuha. Erwin, tignan mo oh. Sa matandang lalaki ba tong sisidlan na to? Ay, oo kuya. Dala nga niya yan kanina. Tatawagin sana ni Ruel ang matandang lalaki. Pero nang lingunin niya ito, ay hindi niya na ito nakita pa. Napakunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Oh, nasaan na yung matandang lalaki? Pambihira, ang bilis naman niyang nawala. Oo nga kuya. Baka naman nagtatago lang siya. Bakit naman siya magtatago? Sandali Erwin, dito ka lang ha. Hahanapin ko lang siya. Sinundan ni Ruel ang daan na pinuntahan kanina ng matandang lalaki. Hinanap niya ito sa makakapal na halaman na naroroon at sa likod ng mga puno. Pero bigo siyang makita ito. Napapakamot sa likod ng ulo na bumalik siya sa kanyang kapatid. Anak ng... Wala talaga siya eh. Hindi ko na nakita. Paano kaya itong sisidlan niya? Ano kayang laman yan kuya? Dali, tignan natin. Erwin, ano ka ba? Hindi magandang nakikialam ka ng gamit ng iba ha? Titignan lang naman natin kuya eh. Malay mo, pera pala ang laman yan tapos sinusubukan lang niya tayo kung tutulungan natin siya. Baka mayaman talaga siya na nagpapanggap lang na pulubi at kung sinong tutulong sa kanya ay gagantimpalaan niya ng pera. Baka ang laman ng bag na yan ay gantimpala natin kuya. Alam mo, ang lawak talaga ng imahinasyon mo. Hinapa ni Ruel ang laman ng sisidlan. Sa pakiramdam niya ay dalawang bagay ang naroon na pahaba ang hugis. Ano kuya? Pera ba ang laman? Hindi. Parang... Ewan, hindi ko mahulaan. Laking gulat ni Ruel nang biglang agawin ni Erwin ang sisidlan sa kanya. Hoy! Akin na yan! Titignan ko lang kuya kung ano laman nito. Relax ka lang. Wala nang nagawa si Ruel nang kunin ni Erwin ang laman ng sisidlan na naiwan ng matandang lalaki. 2 patalim yun na nakalagay sa kaluban. Parehas ang haba ng 2 patalim. Nasa tansya niya ay 1 dangkal niya ang haba. May kung anong puwersa ang humila kay Ruel para kunin ang 1 patalim na hawak ni Erwin. Pinagmasdan niya ang kaluban na may nakaukit na mga simbolo na hindi niya mawarian kung ano ang ibig sabihin. Marahang hinugot ni Erwin ang patalim mula sa kaluban. Tumambad sa kanya ang 1 patalim na may kakaibang hugis. Hindi yun gaya ng normal na patalim na diretso ang hugis. Paalon-alon ang hugis nun at ang talim ay meron ding mga nakaukit na simbolo. Namamanghang pinagmasdan niya ang patalim na hawak. Maging si Erwin ay hinugot na rin ang patalim na hawak nito mula sa kaluban. Ang ganda naman itong patalim na to kuya. Kakaiba siya. Saka mukhang matalim. Walang kahit patak ng kalawang. Kung hindi ako nagkakamali, Erwin, ay balaraw ang tawag sa ganitong patalim. Matagal na itong ginagamit na sandata. At tama ka, napakaganda nga ng balaraw na ito. Parang alagang-alaga. Pero kuya, bakit kaya may ganito yung matandang lalaki, no? Saka, paano natin to may babalik sa kanya? Ang mabuti pa siguro, dali na lang natin to. Malay mo, makita natin siya ulit. Kapag nangyari yon, ay saka natin to ibibigay sa kanya. Sinang-ayunan ni Erwin ang sinabing yon ni Ruel. Kinuha na niya ang balaraw kay Erwin at ibinalik niya yon sa sisidlan. Matapos yon, ay kinain na nila ang natira nilang tinapay at pinaghatian nila ang natitira nilang tubig bago sila muling naglakad upang hanapin ang daan palabas ng gubat na yon. Makalipas ang halos 2 oras ay patuloy pa rin sa paglalakad ang magkapatid.
Pilit na inaalala ni Ruel ang daan na magdadala sa kanila sa kabilang baryo. Ngunit hindi niya na yon matandaan. Umasa na lang siya na magkakaroon ng himala at makakalabas na sila ng gubat. May awa na rin siyang nararamdaman para kay Erwin dahil alam niya na pagod na ito. Kung siya lang sana ay ayos lang, pero dahil kasama niya ang kanyang mas nakakabatang kapatid, ay hindi pwedeng magtagal pa sila sa gubat na yon. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa napagod na at napaupo na sa may kalakihang bato si Erwin. Huminto naman sa paglalakad si Ruel at tinignan niya ang kanyang kapatid na pawis na pawis. Kuya, magpahinga na muna tayo. Hindi ko na talaga kaya eh. Ang sakit-sakit na ng mga paa ko. Sorry Erwin Hindi ko na kasi talaga maalala yung daan eh. Sa tingin ko ay nasa gitnang bahagi na tayo ng gubat. Paano kuya kung hindi na tayo makalabas dito? Baka mamatay na tayo dito sa gutom. Gutom na rin ako kuya. Wala na ba tayong pagkain? Wala na Erwin eh. Kung alam ko lang na hindi pa rin tayo makakalabas, ay tinipid na lang sana natin yung tinapay. Pero huwag ka mag-alala. Siguro naman may mga punong namumunga dito. Gusto mo bang maghanap ako? Ikaw lang kuya. Ayaw mo bang samahan kita? Wag na. Dito ka na lang. Babalik din naman kaagad ako eh. Tsaka hindi ako lalayo. Sa bagay, parang hindi ko na rin talaga kaya maglakad. Nangihina na ako at gutom na gutom. Iniwanan ni Ruel ang bag sa tabi ni Erwin at bago siya umalis ay mahigpit siyang nagbilin na wag itong aalis doon. Nangako naman si Erwin na kahit na anong mangyari ay hindi ito aalis sa batong kinauupuan nito. Matapos yun ay naglakad-lakad na si Ruel. Bawat puno na nadadaanan niya ay tinitignan niya kung meron bang bunga, pero bigo siyang makakita. Umasa siya na may makikita siyang malinis na bukal o sapa para kahit paano ay makainom man lang sila ng tubig. Habang naglalakad si Ruel ay napahinto siya bigla. Suminghot siya at bumilis ang tibok ng puso niya nang may naaamoy siya na parang inihaw na karne. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Dahil sa sobrang gutom, kung ano-ano na naaamoy ko Paano naman magkakaroon ng inihaw na karne dito sa gitna ng gubat? Wala naman sigurong nag-iihaw ng baboy ramo o kaya ng ahas dito. Natawa ng bahagya si Ruel at naisipan niyang bumalik na sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Alam niya na malulungkot ito kasi wala siyang nakuwang pagkain, pero wala silang magagawa kundi ang magpatuloy na sa paghahanap ng daan palabas ng gubat. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ulit nang mas maging matindi ang amoy ng iniihaw na karne. Doon na niya na siguro na hindi lang yun basta imahinasyon, kundi totoong naaamoy niya. Lumingalinga si Ruel sa paligid hanggang sa may nakita siyang umuusok sa hindi kalayuan. Nahinuha niya na doon nang gagaling ang amoy ng inihaw. May pag-asang bumangon sa dibdib niya dahil kung merong iniihaw na karne ay siguradong merong tao doon. Hindi lang pagkain ang maaari nilang makuha, kundi pwede rin silang tulungan ng taong yon na makalabas ng gubat. Malalaki ang mga hakbang na binalikan ni Ruel si Erwin. Nakaupo pa rin ito sa bato kung saan niya ito iniwan. Ano kuya, may nakuha ka bang prutas? Wala pero mukhang mas masarap pa rin ang kakainin natin ngayon. Ha? Eka kuya, anong ibig mo sabihin? Basta, sumama ka na lang sa akin, dali. Kinuha ni Ruel ang bag at isinukbit yun sa likod niya, habang si Erwin naman ang nagdala ng sisidlan kung saan nakalagay ang balaraw ng matandang lalaki. Nasa unahan si Ruel habang nakasunod sa kanya si Erwin. Nang makita niya ang usok ay pinuntahan nila yon. Hindi sila makapaniwala nang may nakita silang maliit na bahay sa gitna ng kagubatan. Pawid ang bubong nun at ang dingding ay makapal na kahoy. Sa labas ng bahay ay merong ihawan
na may nakasalang na inihaw na karne. Nasa tingin nila ay karne ng baboy. Wala silang nakitang ibang tao sa paligid. Lumapit ang magkapatid sa bahay. Kumatok si Ruel ng malakas sa pinto pero walang nagbukas ng pinto. Sumilip si Erwin sa nakabukas na bintana at bumalik ito sa tabi niya. Walang tao sa loob, kuya. Parang walang nakatira sa bahay nito. Imposibleng wala, Erwin. Nakita mo naman na may iniihaw oh. Baka umalis lang siya sandali. Dito lang tayo. Hintayin natin ang pagbabalik nung nakatira sa bahay na yan. Pero kuya, nakakagutom lalo yung amoy ng inihaw na karne. Biglang tumakbo si Erwin sa iniihaw na karne. Inamoy nito ang usok na nagmumula roon. Lumapit siya rito dahil tila nahulaan na niya kung ano ang gagawin ng kapatid. Kuya, tignan mo oh. May mga tapos ng ihawin na karne dito sa pinggan. Erwin, huwag mong pakikialaman yan ha. Kung gusto mong kumain, ay kailangang hintayin natin yung nag-iihaw. Saka tayo magpapaalam sa kanya. Medyo marami na itong mga naluto na. Hindi niya siguro malalaman kung babawas lang tayo kahit isa lang. Kahit na Erwin, mali yun. Pag nanakaw pa rin yun. Basta, maghintay lang tayo rito. Ngunit sadyang gutom na talaga si Erwin dahil sa pagkakataon na yon ay hindi na nito pinakinggan ang kanyang kuya. Dumampot na ito ng isang hiwa ng inihaw na karne na nasa plato at kinagatan yon. Nanlaki ang mga mata ni Ruel at napalinga siya sa paligid at baka naroon na ang taong nag-iihaw ng karne. Oh kuya, ang sarap nito. Ito na yata ang pinakamasarap na inihaw na karne na natikman ko. Tikman mo rin kuya. Ayoko. Sige na. Bilisan mong ubusin yung isang piraso at tama na yan ha. Inilapit ni Erwin ang inihaw na karne sa bibig ng kuya niya at naamoy nito ang nakakatakam nung amoy. Kumagat ka kuya kahit isa lang. Para malaman mo na totoo sinasabi ko na masarap talaga to. Matagal na tinitigan ni Ruel ang inihaw na karne. Nakulang na lang ay idikit talaga ni Erwin sa mukha niya. At nang dahil sa gutom, ay hindi na niya napigilang kumagat doon. Habang inunguya niya yon, ay naglaro sa dila niya ang mga pampalasa na nasa inihaw na karne. Napakalambot din ng karne at halos natutunaw na yon sa loob ng bibig niya. Tama ka nga. Ang sarap nga. Sabi ko na sa iyo kuya eh. Kumuha pa ng isang inihaw na karne si Ruel at pinaghatian nila yon ni Erwin. Habang abala sila sa pagkain, ay napapitlag sila nang may narinig silang boses ng matandang babae sa likuran nila. Sino kayong mga talipandas na mga bata? Bakit nyo kinakain ang pagkain na hindi naman para sa inyo? Napalingon ang magkapatid at sa gulat ni Ruel ay nabitiwan niya ang hawak na inihaw na karne. Napalunok siya nang makita nila ang isang matandang babae na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanila. May dala itong itak. Nakapusod ang puro puti ng buhok ng matandang babae. Nakasuot ito ng lumang blusa at palda na umaabot sa tuhod nito. Wala itong suot na sapin sa paa. May basket na nakasabit sa likod nito na may nakalagay na mga kahoy na mukhang panggatong. Ano? Umurong na ba mga dila nyo? At hindi na kayo makapagsalita? Sino kayo? Marahil ay mga magnanakaw kayo, ano? Hindi po kami mga magnanakaw, Lola. Pasensya na po kung kinain po namin ang pagkain nyo. Talagang gutom na po kami ng kapatid ko eh. Oo nga po, nagsasabi po kami ng totoo. Talagang nagugutom po kami, kaya kinain po namin yung inihaw nyo. Pero marami pa naman pong natira eh. 2 lang naman po yung kinuha namin. Hindi nagsalita ang matandang babae. Napansin ni Ruel na bahagyan lumambot ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin ito sa kanilang magkapatid. Lola, aalis na po kami. Pasensya na po talaga. Hinilabit ni Ruel ang kapatid niyang si Erwin at tinunghayan niya ito. Inakbayan niya ang kapatid
at tumalikod na sila. Nakakailang hakbang pa lang sila nang marinig muli nila ang boses ng matandang babae. Anong sinabi niya? Nagugutom kayo kanyo? Napahinto ang dalawa sa paglalakad at nagkatinginan sila. Sabay silang humarap sa matandang babae. Opo, Lola. Abay kung ganon, babalik kayo dito at kumain muna kayo dalawa. Sumunod kayo sa akin. Tumalikod ang matandang babae at pumasok ito sa loob ng kubo. Nagtatakang nagkatinginan ang magkapatid. May malaking ngiti na sumilay sa labi ni Erwin at nauna na itong tumakbo papasok ng kubo. Wala nang nagawa si Ruel kundi sundan ang kapatid. Pagpasok ni Ruel sa bahay ng matandang babae ay nakita niya na inaayos na nito ang hapagkainan. Nakaupo na agad si Erwin. Iginala niya ang mata niya sa kabuuan ng kubo. Meron dong isang papag. May aparador na nakalagay ang mga gamit sa kusina. Maayos ang loob kahit luma na ang mga gamit na naroroon. O ano? Tatayo ka na lang ba dyan? O lalapit ka rito para makakain ka na? Napakurap ng ilang beses si Ruel. Naglakad siya papunta sa hapagkainan at umupo siya sa tabi ni Erwin. Lumabas ang matanda at hindi nagtagal ay bumalik na ito, dala ang isang pinggan na may inihaw na karne. Inilapag nito yon sa lamesa. O sige na, sumandok na kayo dyan ng kanin at kumain na kayo. Sumandok ng kanin si Ruel, pero sa pinggan yun ni Erwin niya inilagay. Matapos yun, ay ang pinggan naman niya ang nilagyan niya ng kanin. Hindi nagtagal, ay kumakain na silang tatlo. Wow, ang sarap po talaga ng luto niyo, Lola. Karne po ba ito ng baboy? Oo, tama ka. Baboy na mo na nahuli ko rito sa gubat. Ay oo nga pala. Tama ba ang hinala ko na magkapatid kayong dalawa? Opo, ako po si Ruel at siya naman po si Erwin. Tawagin niyo na lamang akong Lola Pining. Anong ginagawa niyo rito sa gubat? Sa tagal ko nang nakatira rito, ay ngayon lang may nagawin dito na ibang tao. Tapos 2 bata pa. Ang totoo po yan eh. Naglayas po kami, Lola Pining. Palagi na lang po kasi kami sinasaktan ng amain namin. Kaya umalis na lang po kami. Pinanlakihan ng mga mata ni Ruel si Erwin. Wala sana siyang balak sabihin sa hindi nila kilala ang nangyari sa kanila. Nako, nakakaawa naman pala kayong magkapatid. Bakit naman kayo sinasaktan ng amain niyo? Eh mukha naman kayong mababait na mga bata. Hindi rin nga po namin alam eh. Basta kapag trip po niya kaming saktan, isasaktan niya po kami. Lalo na po kapag lasing siya. Kaya naglayas kayo. Abe, saan kayo pupunta ngayon? Sa kabilang baryo po sana, Lola. Kaya lang po naligaw po kami. Buti na nga lang po at naamoy ko yung iniihaw na karne kanina. Kaya nalaman po namin na meron palang bahay dito sa gubat. Lola Pining, alam niyo po ba ang daan papunta po sa kabilang baryo? Siguro naman po alam niyo yun kasi meron po kayong bigas dito Sigurado po ako na doon po kayo bumibili o sa ibang baryo. Wala naman po siguro kayong taniman ng palay dito, di ba? Sandaling natigilan ang matandang babae. Maya-maya pa ay ngumiti ito. Oo naman, alam ko dahil palabas ng gubat na ito. Pero yung baryo na pinupuntahan ko, hindi ko alam kung yun ba ang pupuntahan niyo. Ang totoo po, kahit saan po kami mapuntang baryo ay ayos lang. Huwag lang po sa baryong pinanggalingan namin. Pupunta po kasi kami ng Maynila ng kapatid ko. Pupuntahan po namin doon ang tita namin. Kaya, pwede po niyo ba kaming samahan sa baryo po na pinupuntahan niyo, Lola Pining? Oo naman, walang problema. Pwede po bang pagkatapos nating kumain samahan niyo na po kami?
Hindi sa pinipigilan ko kayong umalis ngayon. Pero malapit ng dumilim. Malayo ang baryo dito at aabutin tayo ng 1 oras sa paglalakad. Ayaw din naman siguro na babalik ako rito sa bahay ko mula sa baryo nang walang kasama tapos madilim pa. Ay, sa bagay tama po kayo, Lola. E di, bukas na lang po kung ganun. O sige, bukas ng umaga, pagkatapos nating mag-almusal, ay sasamahan ko kayo papunta sa pinakamalapit na baryo dito. Matamis na ngumiti si Lola Pining kay Ruel. Gumanti siya ng ngiti dito, pero hindi niya alam kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa matandang babae. Tila sa likod ng mga ngiti ay meron itong itinatago. Pinaglatag ni Lola Pining sina Ruel at Erwin ng banig sa saig. Binigyan sila nito ng tig-isang unan at manipis na kumot. Bago humiga ang matanda sa papag nito, ay pinatay na nito ang gasera at sinabi nito sa kanila na matulog na sila. Makalipas ang halos 1 oras, ay nanatiling gising si Ruel, habang si Erwin naman ay mahimbing nang natutulog. Hanggang sa sandaling yun, ay hindi pa rin makapaniwala si Ruel na merong bahay sa loob ng gubat na yon. Ganun pa man, nagpapasalamat siya na natagpuan nila ang bahay ni Lola Pining, dahil kung hindi, ay gutom pa rin sila ni Erwin sa oras na yon. Isa pang ipinagpapasalamat niya ay makakalabas na sila bukas ng gubat sa tulong ni Lola Pining. Pagsapit ng umaga, ay nagising si Ruel sa amoy ng pinipritong tinapa. Bumangon siya at kinabahan siya nang wala na si Erwin sa tabi niya. Agad siyang lumabas ng kubo at nakita niya ang kapatid niya. Nakausap si Lola Pining habang nagluluto ang matandang babae. Kita niya ang saya sa mukha ni Erwin. Malaki ang ngiti nito. Hindi na niya maalala kung kailan niya huling nakitang ganung kasaya ang kapatid niya. Simula kasi nang maging asawa ng nanay nila si Lando, ay tila tinanggalan na silang magkapatid ng karapatan na maging masaya at ngumiti. Napalingon si Lola Pining sa kanya at ngumiti ito. Aba Romel, gising ka na pala. Malapit na kami matapos magluto ni Erwin. Hintayin mo na lang kami dyan. Hindi na nagsalita si Ruel at pumesto na siya ng upo sa pagkainan. Hindi nagtagal ay dumating na sina Lola Pining at Erwin na may dalang isang kawali na may sinangag na kanin at isang plato ng tinapang isda. Maya-maya ay sabay-sabay na silang kumain. Pinagtimpla rin sila ni Lola Pining ng kape. Lola, pagkatapos po natin mag-almusal, aalis na po kami ni Erwin. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa aming magkapatid, kahit hindi niyo naman po kami kilala. Napahinto sa pagsubo ng pagkain si Lola Pining. Nagtaka si Ruel at Erwin nang biglang napahagulgol ng iyak ang matandang babae. Hala, Lola, bakit po kayo umiiyak? Wala. Huwag niyo akong pansinin. Sige lang, kumain lang kayo. Para mamaya ay maihatid ko na kayo sa baryo. Pero Lola, bakit nga po kayo umiiyak? May nagawa po ba kaming hindi niyo nagustuhan? At totoo kasi yan. Naalala ko sa inyong dalawa ang mga apo ko. Matagal ko na silang hindi nakikita. Dahil sa malayong lugar sila nakatira. Hindi ko naman sila mapuntahan. Kasi yung nanay nila ay galit sa akin. Parang may kumurot sa puso ni Ruel sa sinabi ni Lola Pining. Ramdam niya ang labis na lungkot nito habang patuloy ito sa pag-iyak. Alam ko gusto niyo makapunta sa Maynila. Pero gusto ko sanang makiusap sa inyo magkapatid. Hihingi sana ako ng pabor sa inyo. Ano pong pabor yun, Lola Pining? Baka pwedeng dito muna kayo kahit 1 linggo lamang. Samahan niyo muna ako rito sa aking bahay. Huwag kayong mag-alala. Hindi niyo po problemahin ang pagkain. Lahat ng pagkain na meron ako rito ay sa inyo rin. At pangako, hindi ako kagaya ng ama inyo
nasasaktan kayo. Ang gusto ko lang ay maramdaman kung paano mag-alaga ng mga apo. Naiintindihan po kita, Lola, pero kailangan na po talaga naming umalis ni Erwin ngayon eh. Hindi ko na ba kayo mapipigilan? Hindi nakapagsalita si Ruel. Kinain siya ng konsensya niya habang nakatingin siya kay Lola Pining na walang patid ang mga luha. Naawa siya rito, pero mas nananaig ang kagustuhan niyang makapunta na kagad sa Maynila. Maya-maya ay pinunasan ng matanda ang mga luha nito gamit ang kamay. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan nito. Sige, kung gusto niyo talagang umalis, ay hindi ko na kayo pipigilan pa. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko. Sadyang napakalungkot lang talaga ng buhay ko. Kasi ilang taon na akong mag-isa sa bahay kong ito. Siguro nga ay masyado ng kalabisan ang hinihiling ko na maranasan ko magkaroon ulit ng apo sa loob ng 1 linggo kahit kunwari lamang. Naramdaman ni Ruel ang kamay ni Erwin sa kanyang braso. Nang lingunin niya si Erwin, ay may namumuong luha sa gilid ng mga mata nito. Kuya, kawawa naman po si Lola Pining. Baka pwede po natin siyang pagbigyan. 1 linggo lang naman, di ba? Pagkatapos nun, aalis na rin tayo. Pero Erwin, Kuya, kung hindi tayo tinulungan ni Lola Pining, malamang ay nawawala pa rin tayo sa gubat at nagugutom pa rin tayo ngayon. Baka nga patay na tayo, kasi baka nilapa na tayo ng mababangis na hayop. Tingnan mo si Lola, oh. Kuya, nakakaawa talaga siya. marahang inilipat ni Ruel ang tingin niya kay Lola Pining. Lumuluha pa rin ito habang bahagyang nakayuko. Napagtanto niya na tama si Erwin. Malaki ang utang na loob nila kay Lola Pining at dapat lang na pagbigyan nito ang munti nitong kahilingan. Naisip niya rin na sandali lang ang 1 linggo. Isa pa, sa loob naman ng 7 araw ay hindi nila po problemahin ni Erwin ang pagkain at tirahan. Sige po, Lola Pining. Pumapayag na po kami na manatili rito sa bahay niyo ng 1 linggo. Biglang nagliwanag ang mukha ng matandang babae. Lumapit ito sa kanila at hinawakan ang tig-isa nilang kamay. Napakalaki ng ngiti nito na para bang hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Totoo ba yun? Pumapayag na kayo. Pero ayokong isipin nyo na pinipilit ko kayo na manatili rito, ha? Kung gusto nyo, ay ihahatid ko na kayo ngayon sa baryo habang maaga pa. Hindi po, Lola Pining. Hindi po kami napipilitan. Sasamahan ka pa po namin dito kahit 1 linggo. Malaki po na itulong niyo sa amin ng kapatid ko. At kung ang pananatili namin dito ng 7 araw, ang kabayaran, ay handa po kami manatili dito sa bahay niyo. Nako, maraming salamat. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng 7 araw, ay ihahatid ko na kayo sa baryo at bibigyan ko pa kayo ng pera na pamasahe papunta sa Maynila. Nagulat si Ruel nang yakapin sila ni Lola Pining. Hindi niya alam kung gaganti ba siya ng yakap dito o hindi. Pero sa huli ay mas pinili niyang yakapin ito pabalik. Habang yakap niya ang matanda, naramdaman naman niya ang kakaibang pakiramdam niya kay Lola Pining. Kinabahan siya sa dahilan na hindi niya alam kung ano. Sa ilang araw na lumipas ay naging tahanan na ni Ruel at Erwin ang bahay ni Lola Pining. Sa tuwing umaga, kapag gumigising sila ay may nakahanda ng almusal. Kung hindi lugaw ay sinangag na kanin na may kasamang ulam ang nakahanda sa lamesa. Sa tanghali naman ay madalas na isda ang ulam nila. O hindi naman kaya ay iba't ibang luto ng karne ng baboy at manok. Sa hapon ay nagmemeryenda sila ng minatamis na saging o nilupak. Hindi nagkulang ang matanda sa pag-aalaga sa kanila.
Kapag wala silang ginagawa, ay nagkikwento ito ng masasaya nitong karanasan nung kabataan nito. Dahil kay Lola Pining ay muling naramdaman na magkapatid ang maalagaan na huli pa nilang naranasan nung buhay pa ang kanilang ina. Ngunit kahit ramdam ni Rodel ang init ng pag-aalaga ni Lola Pining, ay pinipigilan niya ang sarili na labis na mapalapit dito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na 1 linggo lang sila roon at aalis din sila. Ayaw niyang masyadong mapalapit dito dahil baka mahirapan siyang umalis sa bahay nito, pero hindi niya maikakaila. Sa maikling panahon ay labis nang napalapit kay Lola Pining si Erwin. Palaging tumatawa ang kanyang kapatid kapag kausap ang matanda, at alam niya na ang dahilan dahil sabik sa pag-aalaga at pagmamahal ng isang magulang ang kanyang kapatid. Isang umaga, nagpaalam kina Ruel at Erwin si Lola Pining na magpupunta sa baryo. Bago ito umalis, ay tinanong sila nito kung meron ba silang ipapabili. Sinabi ni Ruel na wala, pero nag-request si Erwin ng hotdog dahil anito ay matagal na itong hindi nakakakain noon. Nang makaalis na si Lola Pining, ay nagdesisyon si Ruel na kausapin ang kapatid niya. Erwin, napapansin ko masyado ka nang malapit kay Lola Pining. Bakit kuya? May problema po ba doon? Mabait kasi siya kaya talaga mapapalapit ako sa kanya. Wala namang problema, pero ipinapaalala ko lang sa'yo na 4 na araw lang tayo mananatili dito. Aalis din tayo at baka mahirapan kang iwanan si Lola Pining. Bakit kasi hindi na lang tayo tumira dito habang buhay kuya Ang sabi ni Lola Pining, walang problema kung dito na tayo talaga manirahan. Nakakaawa kasi siya kung magiging mag-isa na naman siya kapag umalis na tayo. Erwin, hindi pwedeng dito tayo habang buhay. Hindi natin kaano-ano si Lola Pining at hindi pa natin siya lubusang kakilala. Sinabi mo kuya parang hanggang ngayon ay wala ka pa rin tiwala kay Lola Pining. Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang ay mas okay kung kay Tita Elsa tayo. 'Di ba? Kadugo natin siya. Isa pa, kung dito tayo ay baka hindi tayo makapag-aral gaya ng gusto natin. Kung dito tayo kuya, hindi na natin kailangan mag-aral kasi si Lola Pining na ang bahala sa atin. Sige na kuya, mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Manguhuli lang ako ng tutubi sa labas. Pipigilan pa sana ni Ruel si Erwin dahil kailangan pa niya itong paliwanagan, pero mabilis na itong tumakbo palabas ng bahay. Napailing na lang siya dahil napagtanto niya na nangyari na nga ang iniiwasan niyang mangyari. Tuluyan na ngang napalapit ang loob ng kapatid niya kay Lola Pining, at sa tingin niya ay magiging malaki niya yung problema. Nang bumalik na si Lola Pining mula sa baryo, ay kasama sa mga binili nito ang hotdog na request ni Erwin. Tuwang-tuwa si Erwin habang si Ruel ay nakamasid lang sa kapatid niya. Mas lalo pang natuwa si Erwin nang malaman nito na ibinili ito ni Lola Pining ng bagong tsinelas. Nang dumako ang tingin ni Ruel sa matandang babae, ay may kaba na naman siyang naramdaman. Tila may nais sabihin ang isang parte ng utak niya, ngunit hindi niya malaman kung ano yun. Maya-maya ay tumingin sa kanya si Lola Pining at ngumiti ito ng malaki. Roel, iho, halika ka rito at isukat mo rin itong tsinelas na binili ko para sa'yo. Lumapit si Ruel kay Lola Pining at kinuha niya ang inabot nitong bagong tsinelas. Lola Pining, hindi na po sana kayo nag-abala pero maraming salamat po. Baka po maubusan po kayo ng pera dahil po sa aming magkapatid. Ay nako, wag mong isipin ang ginagastos ko. Sapat ang kinikita ko sa pagbebenta ng panggatong na kahoy sa mga tao sa baryo. Isa pa, gusto kong maranasan ulit na ibinibili ko ng kung ano-ano ang aking mga apo. Ito ang tandaan nyo, hindi mababayaran ng pera ang kasiyahan ko na makitang masaya kayong magkapatid. Lola, ipapaalala ko lang po sana sa inyo na 4 na araw na lang po kami rito. Baka po masyado kaming masanay sa pagbili niyo sa amin ng kung ano-ano. Mabilis na nawala ang ngiti ni Lola Pining
Dahil sa sinabing yun ni Ruel, kinabahan naman si Ruel nang mapansin niyang namuo ang mga luha sa mata ng matanda hanggang sa tuluyan itong napahagulgol. Isinubsob nito ang mukha nito sa mga palad nito. Agad namang tinapik ni Erwin ang likod ni Lola Pining at tumingin ito kay Ruel ng masama. Kuya naman eh, bakit mo pa ipinaalala kay Lola Pining ang pag-alis natin? Hindi mo ba kayang maging masaya na lang habang naririto tayo at kasama siya? Patawarin niyo ako. Kung talagang tinato ko kayong dalawa na parang tunay kong mga apo, hindi ko lang talaga mapigilan na ibili kayo ng kung ano-ano dahil sabik ako na gawin yan sa aking mga apo. Roel, iho, sana'y huwag niyong isipin na ginagawa ko ito para hindi niyo ako iwanan. Tanggap kong aalis kayo pero sana ay hayaan niyo lang ako sa ginagawa ko para sa inyong magkapatid. Ayan kuya, pinaiyak mo na si Lola Pining. Tahan na po Lola Pining. Natigilan si Ruel sa biglaang pag-iyak na yon ni Lola Pining. Pakiramdam niya ay ginagawa nito yon para makonsensya siya sa kanyang nasabi at nagtagumpay naman ito dahil ganun nga ang naramdaman niya. Pakiramdam niya ay napakasama niyang bata para paiyakin ang isang matanda. Sorry po, Lola Pining. Yun na lang ang nasabi ni Ruel habang patuloy si Erwin sa pagpapatahan sa umiiyak na matanda. Bago sumapit ang dilim habang nagluluto sa labas si Lola Pining ng hapunan, ay kausap nito si Erwin at gaya ng dati ay masaya na naman ang kapatid ni Ruel. Kinuha ni Ruel ang mga bag nila na nasa ilalim ng papag. Inayos niya ang mga damit nila doon. Matapos niya yung ayusin, ay yumukod siya at ibinalik yon sa dati nitong kinalalagyan. Sa pagyuko niya, ay nakita niya ang sisidlan na naiwan ng matandang lalaki na tinulungan nila ni Erwin. Kinuha niya ang sisidlan at inilabas niya roon ang 2 balaraw. Pinakatitigan ni Ruel ang mga balaraw at isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang naramdaman niyang dumaloy sa buo niyang katawan. Nagulat siya at nabitiwan niya ang mga balaraw. Nang marinig niya ang papalapit na yabag ni na Lola Pining at Erwin, ay mabilis niyang ibinalik ang mga balaraw sa sisidlan at muli yung itinago sa ilalim ng papag. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ruel, ay bigla siyang naalimpungatan. Bumangon siya at nang masanay ang mga mata niya sa dilim, ay napansin niya na wala si Lola Pining sa higaan nito. Naisip niya na baka gumagamit ito ng banyo na nasa labas ng kubo. Bumalik siya sa pagkakahiga at nahirapan na siyang bumalik sa pagtulog. Lumipas ang mahigit 1 oras pero hindi pa rin bumabalik si Lola Pining. Nakatulog na lang siya ulit at wala pa rin ang matanda. Dahil doon ay nagkaroon ng pagtataka si Ruel. Kaya kinabukasan sa almusal ay hindi niya na napigilan na magtanong kay Lola Pining. Lola Pining, saan po pala kayo galing kagabi? Naalimpungatan po kasi ako tapos wala po kayo sa higaan nyo. Nakatulog na lang po ako't lahat pero hindi pa rin po kayo bumabalik. Hindi ba sabi ko sa inyo noon ay may mga baboy ramo sa gubat na ito? Nang huli lang ako ng baboy ramo. Mas madali kasi silang hulihin kapag gabi. Pero nasan po mga nahuli niyo pong baboy ramo? Wala akong nahuli kagabi. Ganun talaga. Sabi nga ng iba, hindi araw-araw ay Pasko. May mga gabi na inaalat din ako at wala akong nahuhuli. O siya, tama na muna ang usapan at kumain na tayo. Naramdaman ni Ruel ang pag-iwas ni Lola Pining sa usapan na sinimulan niya. Dahil doon ay mas lalo siyang nagkaroon ng kutob na meron itong hindi sinasabi sa kanilang magkapatid. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Ruel, ay muli na naman siyang nagising. May tila puwersang gumigising sa kanya ng ganung oras. Hindi gaanong madilim ang paligid dahil sa labas ay malapit nang maging bilog ang buwan. May konting sinag na naglalago sa mga bintana ng kubo na gawa sa kawayan.
Bahagyang iminulat ni Ruel ang kanyang mga mata at nang hilakbot siya nang makita si Lola Pining na nakatayo sa paanan nila ni Erwin. Nanlalaki ang bilog na mga mata nito. Nakangiti ito ng napakalaki. Nakita na ang mga gilagid nito. Kulang na lang ay umabot hanggang sa magkabila ang tenga ang ngiti nito. At ang labis na nagbigay ng kilabot sa kanya ay tumutulo mula sa bibig nito ang malapot nitong laway. Kung titignan ang matanda ay para bang isa itong hayop na gutom na gutom. Hindi gumalaw si Ruel. Hindi niya ipinaalam sa matanda na gising siya at nakikita niya ito. Dahil sa labis na takot, ay mas pinili na lang niyang pumikit upang hindi niya na makita ang nakakatakot na itsura ni Lola Pining. Makalipas ang ilang minuto, ay muling ibinukas ni Ruel ang kanyang mga mata. Wala na si Lola Pining sa paanan nila at wala rin ito sa kahit na saang parte ng bahay. Nilukob siya ng labis na pagtataka dahil sigurado siyang lumabas ang matanda, pero kahit konting kaluskos o tunog ng pagbukas ng pinto ay wala siyang narinig. Kinabukasan ay hindi ipinahalata ni Ruel kay Lola Pining na naiilang siya rito. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang nakakatakot nitong itsura nung nakaraang gabi. Nang magpaalam ang matanda na mga ngahoy, ay nilapitan ni Ruel si Erwin na naglalaro ng robot na binili dito ni Lola Pining. Erwin, pwede ba kitang makausap? Ikaw din, kuya. Gusto kitang makausap. Ano? May sasabihin ka rin sa akin? Ano yun? Kinabahan si Ruel. Naisip niya na baka nakita rin nito si Lola Pining kagabi. Kuya, hindi ba 2 araw na lang tayo rito? Kung gusto mo pa rin umalis, ay ikaw na lang. Ano? Ano sabi mo? Magpapaiwan na lang ako dito, kuya. Ikaw na lang ang pumunta sa Maynila. Mas gusto ko dito kay Lola Pining. Inaalagaan niya kasi ako at ramdam ko na para niya akong tunay na apo. Erwin, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo ngayon? Kaya mo magkahiwalay tayong dalawa? Kung ayaw mo magkahiwalay tayo, edi huwag ka na rin umalis dito, kuya. Saka ayoko rin malungkot si Lola Pining kapag umalis tayo. Kaya dito na lang ako. Hindi ako papayag na hindi ka sasama sa akin. Pupunta tayo sa Maynila at doon tayo titira kay Tita Elsa. Hindi pwedeng ikaw ang masusunod dahil ako ang panganay sa ating dalawa. Hindi kita maintindihan, Kuya Ruel eh. Simula nang mamatay si nanay, ay puro pananakit na ang nararanasan natin. Tapos ngayon, na may isang tao na nag-aalaga sa atin at nagmamahal, ay parang ayaw mo naman. Hindi naman sa ayaw ko, Erwin. Makinig ka nga muna sa akin. May kailangan kang malaman kay Lola Pining. Si Lola Pining ay... Hindi na nagawang ituloy ni Ruel ang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Pining. May dala itong itak at agad itong ngumiti sa kanila. Muling lumabas ang matanda at naisip ni Erwin na sa estado ng pag-iisip ng kanyang kapatid ng sandaling yon ay hindi magandang ideya na sabihin niya rito ang nakita niya kagabi dahil baka hindi ito maniwala. Baka sabihin pa ni Erwin kay Lola Pining yon. Pero sa isip ni Ruel ay paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan na nilang umalis sa lugar na yon. Wala man siyang nakikitang masamang ginagawa ni Lola Pining, ay nais niyang pakinggan ang sinasabi ng puso niya na may hindi magandang mangyayari kung magtatagal pa sila. Pagsapit ng gabi, oras na ng pagtulog, pero si Ruel ay pinanatili ang sarili na gising. Mula sa pagkakapikit ay manaka-naka niyang ibinubukas ng maliit ang kanyang mata upang makita niya kung ano ang gagawin ni Lola Pining. Hindi nagtagal ay marahang bumangon si Lola Pining sa papag nito. Walang emosyon ang mukha nito na tumayo sa paanan ni Ruel at Erwin. At gaya ng nakaraang gabi ay nanlaki na naman ang mga mata nito at ngumiti ulit ito ng napakalaki. Maya-maya ay tumutulo na naman ang malapot nitong laway. Kahit natatakot, ay tinignan pa rin ni Ruel si Lola Pining. Nais niyang malaman kung paano ito nakalabas ng bahay kagabi nang walang ingay.
Alam niyang hindi nito alam na nakikita niya ito dahil medyo madilim at maliit lang ang pagkakabukas ng kanyang mga mata. Ilang minutong nasa ganoong posisyon ang matandang babae. Maya-maya pa ay yumuko ito at umupo. Nang hilakbot si Ruel, nang unti-unting lumiit si Lola Pining hanggang sa naging pusang itim ito. Lumabas ang pusa sa maliit na siwang ng bintana at dahil doon ay nasagot na ang katanungan ni Ruel kung paano ito nakalabas nang walang ingay. Isinantabi muna ni Ruel ang takot na nararamdaman. Wala man siyang ideya kung paanong naging pusa si Lola Pining, ay mas nanaig sa kanya ang kagustuhan niyang malaman kung ano ang gagawin nito sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang tumakbo ang pusa palayo sa kubo. Lumabas si Ruel ng kubo at tinahak niya ang direksyon na pinuntahan ng pusa. Mabilis ang paghakbang niya, pero sinigurado niya na wala siyang ingay na magagawa hanggang sa nawala na lang ang pusa sa kanyang paningin. Luminga siya sa paligid sa pag-asang makikita niya ang pusa, pero bigo siya. Nasaan na kaya pumunta yun? Pero kailangan malaman to agad ni Erwin. Kailangan na rin naming umalis ngayong gabi. Babalik na sana si Ruel sa kubo nang may narinig siyang kakaiba sa kung saan. Parang may kung anong nilalang ang marahas na ngumunguya ng kung ano. Sinundan niya ang tulog na yon hanggang sa nakita niya si Lola Pining na nakayuko habang kinakain ang isang baboy ramo. Wakwak ang tiyan ng baboy ramo at sarap na sarap ang matanda na nilalantakan ang bituka nito. Iba na ang itsura ni Lola Pining. Magulo ang buhok nito at namumula ang mga mata. Ang mga kuko nito ay matutulis at ang mga ngipin nito ay ganun din. Nang hilakbot si Ruel sa kanyang nasaksihan, doon niya napagtanto na hindi tao ang matandang babaeng tumulong sa kanilang magkapatid, kundi isang aswang. Yun na ang naging dahilan para gustuhin niyang makaalis sila roon ni Erwin. Dahan-dahan siyang umatras at nang tuluyan na siyang makalayo kay Lola Pining ay tumakbo siya habang takot na takot. Nang makabalik siya sa kubo ay inilabas niya sa ilalim ng papag ang bag na dala nila. Matapos yun ay malakas niyang niyugyog ang natutulog na si Erwin. Erwin! Erwin, gumising ka! Gising! Kuya, ano ba? Istorbo ka naman eh. Bumangon ka na dyan, bilisan mo! Aalis na tayo dito! Ha? Kuya, nag-usap na tayo tungkol dyan, di ba? Hindi na nga ako aalis dito. Kung gusto mo, ikaw na lang. Aswang si Lola Pining, Erwin! Aswang siya! Sa sinabing yun ni Ruel ay napabalikwas ng bangon si Erwin. Ilang segundo itong nakatitig sa kanya. Matapos yun ay bigla itong tumawa. Kuya, hindi mo masisiraan sa akin si Lola Pining, no? Ano ba sinasabi mong aswang siya? Kung aalis ka, kuya, umalis ka na lang at huwag ka na magsabi ng kung ano-ano tungkol kay Lola Pining. Paano magiging aswang ang ganong kabait na tao? Pambihira ka naman, kuya, oh. Erwin, makinig ka. Nakita mismo ng mga mata ko. Naging itim na pusa siya tapos lumabas. Sinundan ko. Nakita ko siya. Kumakain siya ng baboy ramo. Iba na rin ang itsura niya. Nakakatakot siya, Erwin. Aswang siya, maniwala ka. Kaya bago pa niya tayo kainin, ay kailangan makaalis na tayo rito. Isinukbit na ni Ruel ang bag sa likod niya hanggang sa maalala niya ang sisidlan na kinalalagyan ng 2 balaraw. Kinuha niya ang sisidlan. Ibinigay niya ang isang balaraw kay Erwin habang ang isa naman ay sa kanya. Wala nang nagawa si Erwin nang hawakan niya ito sa braso at hilahin niya ito palabas ng kubo. Nagpumiglas si Erwin at hindi niya pa rin ito nakumbinsi na sumama sa pagtakas. Kuya, ayoko sabi. Dito lang ako. Hindi ko iiwang mag-isa si Lola Pining. Makinig ka sa akin, Erwin. Kapatid mo ako, kuya mo ako. At alam mo sa sarili mo na hindi kita ipapahamak. Alam ko na palapit ka na ng sobra kay Lola Pining. Pero ginawa lang niya yon para hindi mo siya iwanan. Aswang siya, Erwin. Aswang siya. Maniwala ka sa akin. Nagsisinungaling ka, kuya. Hindi ako sasama sa'yo. Sabay na napalingon sina Ruel at Erwin nang makarinig sila ng yabag ng paa.
nakita nila si Lola Pining na marahang naglalakad palapit sa kanila. Mabilis na inalis ni Ruel sa kaluban ang balaraw at itinutok niya yon kay Lola Pining. Pumwesto siya sa harapan ni Erwin habang mahigpit na hawak niya ang braso nito. Matiim na tinignan ni Ruel si Lola Pining at hindi niya hinayaang makita nito ang takot niya. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit sa amin! Isasaksak ko talaga sa iyo to! Kung ayaw sumama ni Erwin sa'yo, ay wag mo siyang pilitin, Roel. Kung aalis ka, ikaw na lamang ang umalis. Huwag kang mag-alala, dahil aalagaan ko si Erwin na parang tunay kong apo. Hindi! Hindi ako papayag na aalis nang hindi kasama ang kapatid ko. Nilason mo ang isip niya para mabulag siya sa kung ano ka talaga. Nakita kita kanina. Isa kang aswang. Malamang, kaya mo kami tinulungan ay para biktimahin mo. Roel, ano ba sinasabi mo? Hindi ako aswang at hindi ko kayo sasaktang magkapatid. Hindi ko kayo kayang saktan. Napakasakit para sa akin ang mga sinabi mo. Biglang umiyak si Lola Pining at humagulgol ito na parang kaawa-awa ito. Tigilan mo na kami sa paiyak-iyak mo na yan. Ang galing mong umarte. Dapat sa'yo, naging artista ka. Artistang aswang. Tumigil agad sa pag-iyak si Lola Pining. Naging seryoso ang mukha nito hanggang sa naging matalim ang tingin nito sa kanila. Erwin, lumapit ka sa akin. Hayaan mong umalis ang walang utang na loob na kapatid mo. Kuya, bitiwan mo ako. Umalis ka na. Iwanan mo na lang ako dito. Hindi. Hindi, Erwin. Hindi kita iiwanan sa matandang yan. Aswang siya, maniwala ka sa akin, Erwin. Ako ang kapatid mo, kaya sa akin ka maniwala. Erwin, lumapit ka sa akin. Kuya, bitiwan mo na ako. Ano ba? Bitiwan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Ruel nang mabilis na lumapit si Lola Pining sa kanila. Sa kagustuhan niya na ipagtanggol ang sarili, ay itinapat niya talaga ang balaraw kay Lola Pining at bumaon yun sa tiyan nito. Napasinghap ang matanda. Naramdaman ni Ruel ang enerhiyang inilabas ng balaraw at malakas na napasigaw si Lola Pining. Hanggang sa tuluyan nang nagbago ang anyo nito at naging aswang ito. Pakiramdam ni Ruel ay may kapangyarihan ng balaraw at nagawa nitong ilabas ang totoong anyo ng matanda. Malakas na napasigaw ang magkapatid. Tumakbo sila palayo kay Lola Pining at sinuong nila ang madilim na kagubatan. Mga buwisit kayo! Hindi niyo ako matatakasan! Kuya, tama ka nga. Aswang si Lola Pining. Bilisan natin tumakbo. Kanina ko pa kasi sinasabi sa'yo eh. Ayaw pang maniwala. Huwag mong bibitiwan yung balaraw. Gamitin mo kung kinakailangan. Patuloy sa pagtakbo ang magkapatid habang dinig na dinig nila ang malalakas na yabag ng aswang sa kanilang likuran. Nang sandaling lumingon si Ruel ay nakita niya ang aswang na tumatakbo na parang isang aso. Maging ang mga kamay nito ay ginagamit na nito sa paghabol sa kanila. Nagpalipat-lipat din ito sa mga puno. Alam ni Ruel na kung patuloy silang tatakbo ay mapapagod lang sila at mauubos ang kanilang lakas. Kaya naisip niya na harapin na lang ang aswang at ipagdasal na mananalo sila laban dito. Huminto si Ruel sa pagtakbo at ganun din si Erwin. Hinarap nila ang aswang at iniumang niya rito ang balaraw. Tumigil ang aswang, ilang dipa ang layo sa kanila. Bukas ng gabi ko pa sana kayo kakainin dahil kabilugan ng buwan. Pero mukhang mapapaaga ang pagpatay ko sa inyong magkapatid. Iloko mo kami, Lola Pining. Pinaniwala mo kami na mahal mo kami. Yung pala, gusto mo lang kami gawing hapunan. Ang hirap kasi sa inyong dalawa. Ang dali niyong linlangin. Mga sabik sa pagmamahal at pag-aalaga. Akala niyo ba ay totoo ang lahat ng ipinakita ko sa inyo? Tumigil ka! Hayaan mo na lang kaming umalis at walang mangyayaring masama sa'yo. Sa tingin mo ba,
ay may laban kayong dalawa sa akin. Biglang sumugod ang aswang sa magkapatid. Nanlaki ang mga mata ni Ruel pero mabilis siyang nag-isip. Itinulak niya si Erwin palayo sa kanya. Kaya siya ang nasunggaban ng aswang. Natumba sa lupa si Ruel habang nasa ibabaw niya ang aswang. Nanlilisik ang mga mata nito at nang akmang sasakmalin siya nito ay hinawakan niya ng maigpit ang leeg nito. Kuya! Kuya Ruel! Tumakas ka na, Erwin! Bilisan mo! Humingi ka ng tulong! Wala! Walang tutulong sa inyo rito. Dahil dito na ang magiging libingan nyo! Ngunit imbis na tumakas, ay nilapitan ni Erwin ng aswang at walang pagdadalawang isip na itinarak nito ang balaraw sa likod ng aswang. Matinis na napasigaw ang aswang sa labis na sakit. Sinamantala naman ni Ruel ang pagkakataon na yon at kumawala siya sa ibabaw ng aswang. Lumapit siya kay Erwin at itinutok niya ang balaraw sa aswang na unti-unti nang tumatayo. Tumingin ito sa kanila at bakas sa mukha nito ang labis na galit. Hindi nagpakita ng kahit nakatiting na takot si Ruel. Ang kagustuhan niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid ang nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban ng sandaling yun. Napagtanto ni Ruel na mas lalaki pa ang pag-asa niyang manalo kay Lola Pining kung gagamitin niya ang dalawang balaraw. Erwin, akin ang balaraw mo! Dali! Magtago ka na lamang muna! Ako na lang ang lalaban sa aswang na yan! Pero kuya, hindi kita pwedeng pabayaang mag-isa na labanan si Lola Pining. Magtiwala ka sa akin! Kaya ko to, Erwin! Sige, magpakabayadi ka, Ruel. At pagkatapos kitang patayin, ay isusunod ko ang kapatid mo. Dahil ayaw pang ibigay ni Erwin kay Ruel ang balaraw nito, ay kinuha na lang niya ito rito. Sige na! Magtago ka na, Erwin! Bilisan mo! Ako nang bahala dito! Napilitang lumayo si Erwin kay Ruel. Hindi na nakita ni Ruel kung saan nagpunta ang kapatid niya dahil nakatuon ang tingin niya sa aswang. Ayaw niyang maalis ang mga mata niya rito dahil alam niya na sasamantalahin nito ang pagkakataon na yun para umatake. Habang hawak ni Ruel ang dalawang balaraw, ay naramdaman niya ang kakaibang init ng mga yon sa kanyang palad. Parang may humihila sa kanya na pagdikitin ang mga balaraw. Kusang kumilos ang mga kamay niya at pinagdikit na nga niya ang mga balaraw. Nagulantang siya nang magliwanag ang mga balaraw at sa isang iglap ay nagsanib ang mga yon at naging isang mahaba at matalim na espada. Sandali! Ano ito? Anong mahika ang ginawa mo? Nagtataka man ay hindi na lang nagsalita si Ruel. Naguguluhan siya kung paanong naging espada ang dalawang balaraw, pero hindi na muna niya yon inisip. Ang tanging nasa utak niya ay ang mapatay ang aswang at makalabas sila ni Erwin ng buhay sa gubat na yon. Sa kabila ng laki ng espada ay magaan lang yun para kay Ruel. Dama niya ang lakas at tapang na ibinigay noon sa kanya. Muling umatake ang aswang kay Ruel at sa pagkakataon na yon ay mas mabilis ang paggalaw nito. Sinalubong naman ni Ruel ng isang matalim na hiwa ng espada ang aswang. Isinalag ng aswang ang braso nito at doon humiwa ang talim ng espada. Napaatras ang aswang habang nagngangalit ang mga ngipin nito. Sa pagkakataon na yon ay si Ruel naman ang umatake. Tumakbo siya palapit sa aswang. Iniwasan niya ang matatalim nitong kuko. Pakiramdam niya ay ginagabayan siya ng espada sa bawat galaw na ginagawa niya. Nang akmang susunggaban si Ruel ng aswang ay dumapa siya. Lumagpas ang aswang sa kanya. Mabilis siyang tumayo at humarap sa aswang. Buong puwersa niyang itinarak ang espada sa dibdib ng aswang. Isang nakakabinging sigaw mula sa aswang ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nang hugutin ni Ruel ang espada, ay bumagsak ang aswang sa lupa. Nanlalaki ang mga mata nito habang pilit na sumasagap ng hangin. Hindi nagtagal ay tuluyan na ngang binawian ng buhay ang aswang na si Lola Pining.
Laking gulat ni Ruel nang nagliwanag ang espada at bumalik yun sa pagiging dalawang balaraw. Masayang lumapit si Erwin sa kanya at mahigpit silang nagyakap na magkapatid. Matapos ang yakapan, ay hindi makapaniwalang kinuha ni Erwin ang isang balaraw kay Ruel. Kuya, ang galing ah! Paano mo nagawang gawing espada ang mga balaraw? Ang astig nun! Hindi ko nga rin alam, Erwin eh. Pinagdikit ko lang sila, tapos biglang naging espada na. Subukan ko kayang ipagdikit ulit. Mabilis na kinuha ni Erwin ang isa pang balaraw mula kay Ruel. Ipinagdikit nito ang mga yon, pero bigo itong gawing espada ulit ang dalawang balaraw. Si Ruel naman ang sumubok, pero gaya ni Erwin ay bigo rin siya. Nagulat ang magkapatid nang biglang dumating ang matandang lalaki na nagbigay sa kanila ng mga balaraw. Nakangiti ito sa kanilang dalawa. Alam na mga balaraw na yan kung kailan dito ipapakita ang kapangyarihan nito. Sa ngayon ay walang panganib, kaya hindi yan nag-aanyong espada. Ngunit binabati ko kayong magkapatid. Nagtagumpay kayong paslangin ang aswang. Kung ganun, alam niyo pong may aswang sa gubat na to? At kaya niyo po ibinigay sa amin ng mga balaraw ay upang labanan ng aswang? Bakit hindi na lang po kayo nakipaglaban sa aswang? Ako ay gabay lamang sa gubat na ito, mga bata. Ang importante ay ligtas kayong dalawa at wala nang susunod na magiging biktima ang aswang sa gubat na ito. Alam kong hinahanap niyo ang daan palabas ng gubat na ito. Ganito, makinig kayo sa akin. Sundan niyo lamang ang direksyon na yon at makakalabas na kagad kayo dito. Itinuro ng matandang lalaki ang likuran ni Ruel. Sabay silang napatingin doon ni Erwin. Sa muling pagharap nila sa matandang lalaki, ay wala na ito sa kanilang harapan. Nawala ito na parang isang bula. Hala kuya, nawala na naman yung matanda. Sa tingin ko, ay tagapagbantay ng gubat na ito matandang yun. Dapat tayo magpasalamat sa kanya. Dahil kung hindi niya ibinigay sa atin ang balaraw, ay malamang patay na tayo ngayon. Sa bagay, tama ka kuya. Pero si Lola Pining, iiwanan na lang ba natin ang bangkay niya rito? Hayaan na natin siya dyan. Dapat lang sa kanya yan. Tara na, umalis na tayo rito. Pero kuya, sorry kung di agad ako naniwala sa'yo. Ano ka ba? Wala yun. Naiintindihan ko kung bakit mo nasabi ang mga yun. Kalimutan na natin ang lahat. Nangyari na yun eh. Matapos yun, ay tinahak ng magkapatid ang direksyon na itinuro sa kanila ng mahiwagang matandang lalaki. Bago pa sumikat ang araw, ay nakalabas na sila sa masukal na gubat. Pagdating sa isang baryo, ay nagtungo naman sila sa bus station at sumakay ng bus papunta sa Maynila. Baon ang pag-asa at bagong simula. Nang makarating si Ruel at Erwin sa Maynila, ay naghanap sila ng police station at doon ay nagpatulong sila sa mga pulis na hanapin ang kanilang tita Elsa. Hindi naman nagtagal dahil sa tulong ng pulis ay natuntun nila ang bahay ng kanilang tita Elsa at simula noon ay dun na nanirahan ang magkapatid. Wala na rin silang narinig pang balita tungkol kay Lando matapos yun. Inalagaan sila ng kanilang tita na parang sarili nitong mga anak. Pinag-aral sila. Sinuportahan sila nito sa lahat ng gusto nila at minahal sila nito na matagal na nilang hindi nararanasan. Habang ang dalawang balaraw ay maingat nilang itinago dahil isa yung paalala na habang silang magkapatid ay merong pagkakaisa at pagmamahalan, ay walang kahit na anong pagsubok ang hindi nila malalagpasan.